Hello everyone! Welcome back po dito sa ating Sunset Moments. At pasintabi na po sa mga pagkukulang ko kung hindi natin naging updated ang ating mga kunting mga pagbibigay kasaysayan lamang dito sa ating Sunset Moments. Kasaysayan dahilan po sa naranasan na natin na pag dinaanan natin na yung mga iba-ibang anggulo ng buhay. Kaya nga sunset moments, dapit hapon na ng buhay. Kaya papamahagi ko sa inyo talaga, no? Para naman kumbaga may maiwan tayo. Kahit sa mga kaibigan, kamag-anak, o mga anak ko, na maintindihan rin niya yung mga napag-aralan ko noon at naranasan. So ito po ulit, si Sir Kutaylo, Kuya Tatay Lolo, at akin pong gustong may pamahagi sa inyo ngayon itong tungkol sa paglalaban o pakikipaglaban para sa hustisya, sa tama, sa karapat-dapat lamang. Well, napag-isip-isipan ko dito dahilan sa maraming ang mga hindi tama na. Halimbawa nga, agawan ng lupa sa mga kamag-anak na di naman sana dapat mangyari, pero kung ganun na nga, minalas na nawala na yung lolo ba, or tiyuhin ba, or ama niya, yung mga anak magpinsan, sila na yung nagtatag-ubwar dun sa mga ari-arian. May mga ganyang bagay. Hindi natin mapagkailan ang mga bagay-bagay na yan. Meron din namang favoritism. Nakuha ko rin yan sa school noon. Kaya kahit na pinagbutihan mong mag-aral talaga, makamit mo man lang yung, kung hindi scholarship, yung honor student ka, pero merong mga, kumbaga, lumihis kunti dahil nga sa mas may pera yung magulang nung hindi naman katunggali, kundi yung kasama mo sa classmate mo, kumbaga. Magandang mag-donate, may mga marami silang naitulong sa mga paaralan, sa mga brigada eskwela, mga ganong bagay. Pero hindi ko rin naman inaano yun sa buhay ko. Yun nga lamang, dito sa kalayaan sana. Kalayaan dahilan sa mayroong pagkakataon na talagang binabara ka na. Tulad sa ito nga, human rights, yung mga freedom of faith, yung suffrage sa Bill of Rights, na kung sino yung gusto mong iboto, binabayaran ka na, at hindi lang binabayaran, kundi meron pang mga pagtatangka na kapag matalo sila doon, re-rest back sila. Yung mga ganung bagay ba? So nawala na yung freedom of faith, freedom of expression, freedom of religion, mga ganung bagay. Freedom of education. Ang isa nga rin kung bakit hindi na makapag-aral-aral yung mga kabataan dahil sa mahal ang matrikula kung hindi man malayo. O kung hindi man, may mga eskwelahan na namimili ng mga estudyante. Pero, yun na nga rin. Isang problema or issue na kung saan nawala na yung mga freedom or rights ng mga tao. Naranasan ko rin yan. Sinubukan nilang bilhin ako sa election, sa opposition, binili ako, sa administration, binili ako on the same election date. Kaya tinanggap ko yung pera, kaliwat kanan tinanggap ko. Pero ang binoto ko, yung mga pinag-aralan ko kung sino ang karapat-dapat. Kasi
alaman natin kung sino ang talagang marunong, anong background niya, kung sino yung mga kalaguyo ba niya o mga barka-barkada niya, kasama niya, partido o kung ano-ano. No? Meron mga ganyan-ganyan. Kaya since alam ko rin naman na sa taong bayan naman yung perang yun, hindi naman talaga private na pera nila o personal na pera nila, kaya take it. Take it or leave it. No? Pero, no, ganoon, ginamit ko pa rin ang utak ko kung sino talaga ang iboboto ko. No? Pero yun nga, gustuin ko mang siyang manalo, mas maraming pera yung katunggali, kaya marami yung na nabili niyang boto, kumbaga. Pero tapos na yun. No? Forget it na. Kasaysayan, dito ako sa Japan pero Pilipino ako, ha. Ito, ewan ko kung nabanggit ko na ito ngayon, ano. Pero, no, ito kasi mga 5 araw na nagdaan na yung Prime Minister dito sa Japan pumunta dyan sa Pilipinas. Binisita niya yung Pangulong Marcos Jr. Ha? Pero alam ko na ang agenda nila is about security, economy, and yun ang isa nga lamang doon na kita ko doon sa agenda niya na yung Prime Minister gusto makipagkita sa mga Japanese or Japanese descendants ng mga sundalo noong World War II. No? Kaya naisip-isip ko, bakit naisip niyang bigyan ng pagkakataon yung mga descendants ng mga sundalong, hindi naman sila kasal sa mga babaeng Pilipina na yun eh. Ang ibig lang sabihin doon, talagang rapist o nanggahasa yung mga sundalong yun. Kaya nagkaroon ng blood lineage ng Hapon yung mga bata o mga kababaihan noon doon. Which is true. Yung pamangkin ko, Yamada ang apelyido. Pero hindi niya alam, hindi niya kilala kung sino yung father niya or yung lolo niya. Pero sa tunog lang ng pangalan, obviously, Japanese yun, Yamada. Kaya inisip-isip ko rin, butit bigyan nila ng pagkapapahalaga yung mga ganong bagay. Kaya, justisya man, siguro late na, for 80 years ang nagdaan mula nung World War II. Ngayon lamang nila titingnan yung mga nangyari noon pa. Kung ano ang ginawa ng mga Hapon noon dun sa Pilipinas. May mga comfort women pa. Kaya alam ng Prime Minister na talagang merong iniwang lahi ang mga Hapon, mga sundalo nila doon sa Pilipinas. Pero dapat alam din niya, hindi mag-asawa yung mga ginawa ng mga Hapon. No? May ginawa silang ugnayan doon sa mga Pilipina kahit wala silang relasyon. So, 80 years ago, pero ngayon lang yan na narinig ko na talagang binigyan ng pagkakataon yung ganyang bagay. Pero, alam nyo, nung umuwi ako doon sa Davao, nakita ko doon may isang college doon eh. Ang pangalan nga ng college yun, Daigaku College. Sabi ko, Daigaku University yan pero college. Ibig sabihin dito, Japanese college. At tiningnan ko rin yung mga curriculum nila. Andun yung mga Japanese language nila. Tinuturo doon, pati yung technical courses doon. Na kumbaga, nagbigay pansin din or pagpapahalaga ang mga Hapon
doon na rin sa mga tao doon, Pilipino doon. Yun nga lamang, hindi ko rin alam ang motibo kung talagang pagpapahalaga na rin ba talaga ang ginawa ng mga Hapon or baka economic purposes lang yung mga yun. Pero dito sa atin ngayon, sa akin dito, andito na yung pamilya ko. Kumbaga, migrate na kami dito, migrants na kami dito, and for 30 years, yeah, exactly 30 years, no? Na andito na ako, mga anak ko, kumpleto na kami rito. No? And sad to say na dahil nga sa edad natin, hindi ko pa rin talaga or matandaan ko man, napag-aralan ko man yung Japanese language nila rito, pero nabubura-bura agad. Hindi ko na sasabihin yan. Alam nyo na rin siguro yung mga kalagayan ko rito sa kalusugan. Pero ganun nga, 30 years na ako rito. Pero kung bakit pumunta ako rito? Dahilan sa itong tinatawag na bridging the gap. Bridging the gap dahilan sa ayoko nang balik-balikan yung mga history kung saan nakita naman natin yung mga pagkakamali doon and we learn lessons from it. Kaya wag na nating bigyan ng sabihin nating kalaban yung mga Hapon. Pero andito ako dahilan sa gusto kong kalimutan na rin yung mga masasamang bagay, karanasan, at andito kami ngayon, ako, para magsimula ng bagong pamumuhay. At kung andito mga anak ko, lahing Hapon, lahing Pilipino, kailangan kong alagaan ang mga anak ko. Kaya dito kami, napaaral ko sila, nagtapos na sila, nagtatrabaho na sila ngayon. Taxpayer na sila ngayon sa Japan. Ang isa nga bottleneck na nga ang population dito sa Japan. Dapat matuwa sila dahil sa 5 yung anak ko romantic ang mga Pilipino. Kaya nakalima agad ako in 10 years doon sa Pilipinas, all made in the Philippines yung mga anak ko. Kaya after 10 years, pumunta kami rito, 20, 30 years na kami rito. Pero of course, hindi na nasundan, matanda na si Mrs. Pero ito ang naibigay namin mga Pilipino dito sa Japan. Kahit na permanent visa holder kami, hindi kami Japanese citizens. Kaming mga Pinoy, mga gaijin, foreigners. Hindi kami pwedeng bumoto rito. Pero nagbabayad kami ng tax. Kaya hindi lang tax sa taxes, dahil sa 5 klaseng tax ang binabayaran dito. Pero mabuti rin naman dahil sa napapakinabangan din namin yung mga pribilehiyo dito. Pero yun nga, marami ring mga consequences sa kultura. O alam nyo, hindi sila nagsiselebrate dito ng birthday. Yung Christmas wala rin. Kaya nasa mga Kristiyano na lang kung gusto mong mag-celebrate ng mga ganyan. Kaya I miss talaga yung mga birthday parties, mga ganyan. New Year celebration andyan. Birthday ng Emperor andyan. Mga kung ano-anong mga holidays nila, sa mga holiday for the trees, for this ocean or water, sa equinox, merong mga ano yan, more on sa mga kalikasan ng kanilang rito, holidays dito. Lingwahe rin, talagang ito ang pinakamalaking struggle ko rito sa Japan as a foreigner. Pero, masaya ako kasi nga na-bridge ko ang gap, between Japan and the Philippines, at ang isa na ipamahagi ko rin, o hindi na ipamahagi, kundi natulungan ko rin ang bansang Japan through my children who are now paying taxes and who are working here also in Japan, na naging human resources na rin ng Japan. Di ba? So, in a little way, simple way, this is also a contribution. And I hope
no? Makita at malinaw yan sa mga liderato ng Japan na dapat hindi lang pangalagaan nila, kundi bigyan rin nila ng rights ang mga dayuhan dito. Kami, wala kaming freedom to vote, walang suffrage dito. No? Yung freedom of religion, yan ang isa. Kung ako andun sa unification, no? Pero binabawalan nila ngayon itong unification. Nasaan na yung freedom of religion? No? Freedom of choice, kumbaga. No? Dapat bigyan nila ng pansin, hindi lamang yung mga iniwan nilang mga, kumbaga, sa kasaysayan na yun. Pero dito ngayon, no? Pumunta-punta sa kung saan-saan, sa Vietnam, sa Philippines, kung saan-saan, dahil lang nga sa mga economic disturbances dito sa taripa na inaano ngayon ng Amerika. Tinaasan ng taripa kaya nahirapan na sila makipagnegosyo sa mga ibang bansa tulad ng Amerika. Kaya hanap sila ng ibang customer sa mga trading nila sa economy. Isang bagay din, of course, sa security. No? Pero, ayaw natin ng giyera Idasal natin. Yun nga lang. Gusto mong magdasal, pero sinasarhan ka naman sa freedom of religion mo, freedom of faith mo. Okay. God is everywhere, anytime. Pero, kailangan mo rin ng isang building, a place where you can go together, worship and sing together, magkaroon ng fellowship doon, magkaroon ng mga educational programs doon, seminars, and yung mga bagay-bagay na yun. And it is for a benefit for, or benefits for the Japanese government or people dito. Bakit nila pagbabawalan yung mga ganong bagay? Sana maging open-minded ang mga Hapon dito, ang liderato dito, at magkaroon ng hustisya. Hustisya dito nga may Communist Party nga rito pero wala akong narinig na Christian Party. Kaya I hope magkaroon ng magandang paraan o pakikitungo pag mumulat ang mga Japanese government dito para talaga mabigyan ng karapatan din, Andito kami, namuhay kami rito, nagtrabaho kami rito, taxpayers kami rito, tapos hindi ka rin pala pwedeng bumoto. Ako, I'm proud to be a Filipino. Yung mga anak ko, Japanese na sila Anyway, hindi naman ito malaking bagay sa akin, pero yung sa simbahan talaga, yung pananampalataya, malaking bagay yun para sa akin. Kaya dapat lang democratic at hindi lamang sa kung sino-sino lang. Andun ang mga Buddhist temple nila, Taoism nila, Sikh temple nila, pero sa Kristyanismo, sa Judeo-Christian churches or religion, dapat tingnan nilang mabuti. Kung may pagkakamaliman ang isa, dalawa na miyembro doon sa church na yun, huwag nilang husgan ang buong simbahan, kundi kung sino man, hindi lang naman siya church member Japanese citizen yun. Kaya, kung may nag-udyok sa kanya, na gumawa ng kasamaan, huwag yung tingnan na lang kung ano ang relihiyon niya. Hindi nga reliyoso yung mga Hapon Kaya, I hope magkaroon ng magandang rito. Bukas po, magsasalita kami mga kasama ko, mga foreigners, mga gaijin, para sa mga ganitong bagay. Naway maging matagumpay ang aming itong programang ito. Maraming salamat po. Dapit hapon na po. Medyo umaambon dito. Kaya medyo malamig. Malakas ang hangin Sige po, hanggang dito na lamang po ang ating kunting talakayan. Ito po si Sir Cotaylo sa ating Sunset Moments. Thank you. See you. God bless.